Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang Amen. pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo na ikalawa na linggo ng panahon ng Kwaresma o 40 na araw ng paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob ng Basilica Minot, Pamasang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon man kiisa sa atin, sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media. Dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo, idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, kailangan tayong manalig sa Diyos upang tayo ay mamuhay na matuwid at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang sinasabi sa ating unang pagbasa at ng ating Ebanghelyo. Pero sa mga sandali na tayo dahil sa ating karapukan at kinaan ay nawalan ng pananalig sa Diyos at nag-alinlangan sa buhay na ipinapahayag dapat ang ating pananalig sa Diyos. Magbalik loob tayo sa Diyos at tumulog tayo sa maying Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli at pinahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang maugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamalaging luntian ang mga dahon nito, kahit di umulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad, wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanampayo't maling halimbawa.
Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at makamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utsampon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwan dahot lagi namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang inusig sa kanyang pusong matapat sa salitang buwan. Sa buong Diyos na liwanag at kaning nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Parisiyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagangalang Lazaro, tadtad ng sugat at nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nauhulog mula sa hapag ng mayaman. At do'y nilapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanya mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, lalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparuunin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propita.
pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang sinulat ni Moises at ng mga propita, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Nasa Huwebes tayo ng pangalawang linggo ng Kwaresma o 4 na po na araw na paghanda para sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Bawat araw po ng Kwaresma o 4 na po na araw paghanda para sa pagkabuhay ng Panginoon ay mayroon po tayong tema. Ang tema natin ngayon ay manalig sa Diyos. Manalig sa Diyos sa salita ng ating Panginoon, sa salitang Hebreo, Aramaiko, Libuach Belohim. Pero dahil ang atin pong Ebanghelyo at ang ibang pagbasa ay nasa Koinoko na Grigo, liban sa ating unang pagbasa na nakasulat sa Hebreo, ang manalig sa Panginoon ay epistosini ston theo na sali naman ni San Jeronimo sa Latin, sa Latina Vulgata na Biblia, fides in Dio, faith in God, manalig sa Diyos o magtiwala sa Diyos. Sa ating mga pagbasa, ipinapahayag na kinakailangan tayong umasa, manalig, magtiwala sa Diyos. Sapagkat nasa Kanya ang buhay. Kaya nga sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propita Jeremias, Kapitulo 17, verso 5 hanggang 10, ang magtiwala sa tao at sa kanyang kapangyarihan ay parang isinumpa. Samantala, ang mananalig sa Diyos ay parang isang tanim na nasa batisan, ito ay laging buhay at magbunga. Kaya sinasabi sa ating salmo ngayon, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. At sa ating Ebanghelyo na nagbigay ang ating Panginoong Hesus Nazareno ng isang talinghaga ng isang mayaman na walang pangalan at ang mahirap na may pangalan. Ang pangalan ng mahirap na pulubi ay si Lazarus, samantala ang mayaman walang pangalan. Bakit po? Kasi sa kalimitan sa buhay natin, ang matanyag o may mga pangalan na kilala ng tao ay yung mga mayaman at nakaluklok sa matanyag na lugar o popular. Pero dito sa ating Ebanghelyo, sinadya ng ating Panginoon na yung mga mayaman ay walang pangalan. Bakit po? Una, hindi sila nagtiwala sa mensahe ng Diyos. Saan po ang mensahe ng Diyos? Doon po nakasulat sa sinusulat sa mga aklat ni Moises na 5 po yung aklat niya, aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros at Deuteronomio, at yung mga sinusulat ng mga propita na naroon ang paghikayat ng tao na ibigin ang Diyos at manalig sa Diyos. Pero ang tao ay nananalig sa kanyang sarili. Dahil itong mayaman, sagana, nagpasasa sa kanyang kayamanan araw-araw. Samantala si Lazarus, nag-antay lang na mayroong mahulog mula sa kanyang lamisa na makadampot man lang sa mumong nahulog
upang siya ay makakain. At saksak siya sa sugat, nandoon pa yung aso, dinidilaan siya, yung aso ng mayaman. Hindi na namatay sa rabies, pero namatay rin ang mayaman sa alta presyon dahil sa sobrang pagkain ng mga masasarap at matataba na pagkain, namatay sa high blood. Sabay silang namatay. Ang mahirap, dahil siya ay laging masunurin sa Diyos, kahit mahirap, napunta sa langit at doon kasama si Abraham. Samantala, ang mayaman na hindi nakikialam, hindi man lang nagbigay ng pagkain sa nagugutom na si Lazarus, napunta sa impyerno. At sabi pa niya, pakisabi kay Lazarus na isawsaw ang kanyang kamay sa tubig upang palamigin ang kanyang dila. Sabi ni Abraham, imposible, may bangin at mayroon namang noong sinabi niya, kung pwedeng si Lazarus ay pabalikin sa mundo upang maniwala yung kanyang 5 kapatid na hindi rin nakikialam, wala rin pakialam sa mga mahirap. So sabi ni Abraham, nariyan ang turo ni Moises at mga propeta. Sabi niya, iba kapag ka mayroong mabuhay muli. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang talinghaga, maski may mabuhay muli. At sino po yung nabuhay muli? Yun pong ating pong Hesus Nazareno. Na maski ang may nabuhay muli na magtuturo, hindi paniniwalaan sa mga mayayaman na walang pakialam sa kanilang kapwa. Ano po ang dapat nating gawin? Kaya sinasabi sa tema natin, manalig sa Diyos. Ang manalig sa Diyos at magtiwala sa Kanya ay magkaroon una sa lahat ng kabutihang loob. Ibig sabihin, ugali na mabuti. Pangalawa, na magkaroon ng habag at awa, lalo na sa mga mahirap. Na ang mga mahirap ay nangailangan, nagugutom, pakainin o bigyan ng kanilang kinakailangan. Kasi ang mga mayaman, ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila ang kayamanan upang mayroon silang itulong sa kanilang kapwa na walang-wala. Ibig sabihin, kung ikaw ay may maraming pera, yung pera na yon ay hindi yon para sa iyo. Ipinagkatiwala ng Diyos ang iyong kayamanan, yung ari-arian, yung pera, upang gamitin sa pagtulong sa mga mahihirap. Pero kapag yun ay para lang sa iyo, ikaw ay sakim, ikaw ay mapunta sa impyerno. Dahil ang akala mo yung pera na nasa iyo ay sa iyo. Hindi po. Yan ay binibigay sa iyo dahil ikaw ay may misyon. At kung ikaw ay may maraming mga talents na kumikita din, yan ay gamitin mo hindi para sa pangsarili na hilig mo. Yon ay para sa mga nangangailangan at mga mahirap. Ngayong panahon ng Kwaresma, itinuturo ng Panginoon ng ating puso ay dapat doon sa mga nangangailangan. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoon sa mga pagbasa, talastas niya ang ating isipan at nabasa niya ang loob ng ating mga puso. Naway, ang ating mga isipan, ang ating mga puso ay para sa mga nangangailangan nating kapwa. At ang pangailangan ng kapwa, hindi naman masabi na lahat ay material. Ang kailangan ay mayroong puso. Kasi pag ikay nagbigay, tapos napilitan lang, o kuminsan, may negative pa na kung anong sinasabi sa isip mo, hindi po yon ang pagtulong. Kailangan na may puso ang iyong pagbigay, ang iyong pagtulong. At kung wala kang may ibigay sa panahon na yon, dahil ikaw rin ay mahirap, maaring ikaw ay nakikiisa, nakikisama, nakikiramay, nakikinig sa Kanya. Sapagkat kung mayroong nakikinig sa mga hinaing ng mga mahirap at nangangailangan, yan ay sapat na
na magbigay sa kanya ng lakas loob upang harapin ang pinagdaanan ng kanyang buhay. Ang akala mo wala kang maibigay, mayroon ka. Ang iyong dikalidad na panahon, ang iyong mga talento, at maski kakunti na kayamanan, maaari mo itong ibahagi kung ikaw ay may puso. Kung ikaw ay may puso gaya ng Poong Isus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang inaalala natin ang mga pangangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbahagi ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. At atin pong tutugon, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway padama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pag-unawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ng init ng mapagmahal na presensya ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa kaligayahan at kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, pususin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob at tulungan mo kaming dumamay sa mga kapuspalad. Dalangin namin ito, sumitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Yesu. Ako'y inibig mo at inangking ang tanging alay ko sa aking Ama ay buong buhay ko. Puso at kaluluwa, di makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas, inikintong dinukot ang aking kalain. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamit mo. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo at sa paghahain ngayon ang aming 40
na araw na paghanda para sa pagkabuhay, upang ang ginaganap namin ay may saloob ng lubusan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapaningan tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa pagkasakali mong kami bubuti, sinugo mo si Kristo na upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa atas na bigay, ipinahayag ng anak ang iyong kalooban na mga apitduka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa lagi kaming makasunod. Kaya kaysa na mangyali sa siawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sumitan ng Espiritu gawing banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapa sa amin ang karayan mo, sundin ang lumod sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sanga lang. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sa Diyos lang mapapanal ang ating kaluluwa. Sa Kanya nagmumulang aking pag-asa at kaligtasan. Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking dasal, ang aking muot at tangulan. Sa Diyos lamang papapanat ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumulang aking pag-asa at kaligtasan. Paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay malagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Isus Nazareno. Kami na narito, kami naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na mga nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa mga kapwa natin mga dukha at mga nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Ang ating pananalig sa Diyos. Lebuach Elohim ay mangyari lang kapag ka ito'y isang konkreto na gawain para sa kabutihan ng ating kapwa, lalo tigit na sa mga dukha at nangailangan. Ngayon na po ang puwasbas. Ngayon po namin itaas bagya, mga ibagay ng pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Mahal na pong Isus Nazareno, inahig mo sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, naway lalo kaming mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malahating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos.
tanay. Ako rin ganun.